Hi guys, so welcome back again to our channel and our podcast here in Nestle, Canada and Kwentong Filipino Kaninang Podcast. So we're just here inside our car filming and we're gonna have a Kwentuhan podcast today. So I just recently finished my meeting with a potential client that will be going to help sa kanyang social media. So that's actually one of my other business that I'm doing right now. So, habang tayo ay nakapark dito sa isang magandang view, I'll show you the view. Okay. Ayan. Ayan ang view ko, guys. 'Di ba? Ang ganda. So, habang ako ay nagmumuni-muni, pag-usapan naman natin, alam mo yung isang napanood ko na naman sa TikTok. And, ang sabi niya dun sa kanyang TikTok, sabi niya, bakit ganun? Bakit hindi ako masaya? Bakit yung mga nakikita ko sa social media, yung mga taong nami-meet ko, parang ang saya-saya na nila abroad. Bakit ako parang hindi ako masaya? Ganyan yung kanyang hinaing. Actually, hindi siya taga-Canada eh, taga-Australia siya. Nakita ko lang siya. And I am sure na hindi lang siya yung nakakaranas nun. Maraming nakakaranas at nakakaramdam nun. Lalong-lalo na dun sa mga bagong dating. Kasi parang 2 months pa lang siya sa Canada tapos ay sa Australia. And then kumbaga shine-share niya na parang inaantay daw niya yung moment na ma-feel niya din yung happiness na nararanasan ng iba. So, bilang ano din, dating international student, tapos immigrant na ngayon dito sa Canada, syempre pinagdaanan din natin yan, di ba? So, ako, ang napapansin ko, pag bago pa lang talaga sa Canada, syempre madadatnan mo din dito, marami ng mga nauna sa atin, di ba? Ako, nung dumating ako sa Nova Scotia, konti lang kasi international student during that time. So, mostly yung mga kakilala ko dun sa Nova Scotia, mga well-established na mga nurses na, may mga bahay na, magagandang mga sasakyan. Alam mo yun? And hindi mo maiiwasan na makukumpara mo yung sarili mo sa mga matatagal na dito. And alam nyo naman, pagka nagko-compare ka, yan na talaga. Yan na yung magiging toxic sa utak mo, 'di ba? Iba-iba na yung maiisip mo, iba-iba na yung mararamdaman mo kasi nag-start ka ng i-compare yung sarili mo sa mga nakikita mo, mga nakakasalamuha mo dito sa Canada. And gusto ko lang ipaalala sa'yo na yung mga nakikita mo dito sa Canada, yung mga nakakasalamuha mo na kumbaga matatagal na sila, eh. Yung mga yan, nasa chapter 20 na sila, chapter 30 na sila ng buhay nila sa Canada. At kung ikukumpara mo yung buhay mo right now na ikaw nagsisimula ka pa lang kasi si ate sabi niya parang 2 months pa lang siya, eh. Tapos parang hindi daw siya masaya. Masyado pang maaga, 'di ba? So, right now nasa chapter 4 ka pa lang. So, ibang-iba talaga yung buhay mo. Compare mo sa ibang tao na mga matatagal na dito. Talagang sila, masasabi na nila na masaya na sila, masasabi na nila na worth it na ang buhay nila dito kasi sobrang dami na nilang naranasan, 'di ba? Mas guminhawa na yung buhay nila. Ngayon nagsisimula ka, normal na nahihirapan ka. So, valid ang feelings naman ni ate na ano, na nahihirapan siya kasi lahat na nagsisimula dito ay talagang napagdadaanan yon, nararamdaman talaga yon, nahihirapan talagang mag-adjust. Lalo na nasa lugar ka where wala yung family mo, wala kang kakilala, so mas mahirap talaga mag-adjust. Kasi guys, pagka lagi ka nalang nagko-compare dito ng buhay mo sa mga matatagal na dito sa Canada, lagi ka na lang ano, may makikitang mali sa'yo. Lagi ka na lang makikita mo na parang may kulang sa'yo. Kasi lagi mo nga kino-compare, 'di ba, yung sarili mo sa ibang tao. Sa akin lagi kong na lagi mo i-compare yung current progress mo sa dating ikaw, 'di ba? Yun yung sabi nila, only compare yourself to your old self. So pagka feeling ko na parang napanghihinaan ako ng loob, lagi ko na lang binabalikan yung mga blessings na natatanggap ko kahit maliit or malaki man yan. And then kino-compare ko yung buhay ko before na sabi ko dati hindi ako nakakain ng ganito. Ngayon nakakain na ako. Yung mga ganun, napakasimple niya pero sobrang ano na siya sa akin, parang big wins na rin siya sa akin, 'di ba? Kasi sabi ko sa sarili ko na parang ito pinapangarap ko, ngayon nandito na ako, dapat hindi ko sayangin 'to. Lumipat tayo ng puwesto kasi ang init. Pero mainit din pala dito. Anyways, ayun nga 'no.
Yang pagko-compare, kapatid yan ng inggit, okey? Minsan di mo na namamalayan naiinggit ka na and alam mo na 'pag inggit na yang namumuo sa puso mo, nagiging toxic na. Kaya i-guard mo yung puso mo na hindi ka dapat mainggit sa ibang tao. And hayaan mo silang mag-flex kung anong meron sila, 'di ba? Maraming mga tao na, alam mo 'yun, kumbaga sobrang grateful sila sa mga achievements nila. Like kung 'pag nakabili sila ng bahay or nakabili sila ng bagong sasakyan or meron silang magandang trabaho, talagang ife-flex nila 'yan. Kasi guys, yung iba kasi 'pag nagfe-flex sila, hindi dahil nagyayabang sila, pero may mga tao kasi na laki sa hirap and kumbaga dumadaan tayo sa phase na ganyan, eh. Ako dumaan ako sa ganyan nung ako nasa Dubai, 'di ba, yung mga, bagay na hindi ko nabibili before, nabibili ko na sa Dubai, 'di ba? Sobrang saya ko. And pagdating ko dito sa Canada wala na, parang wala na lang sa'kin, tapos na ako sa phase na yun. Pero may mga tao na nag-abroad and dun pa lang nila nararanasan yung mga magagandang bagay na pinagkait sa kanila nung bata sila. So, hayaan niyo sila, maging masaya na lang kayo sa kanila, pero i-guard mo yung puso mo na dapat walang inggit kang maramdaman sa kanila. Actually, sa totoo lang, imbes na mainggit ka, mas okay na alamin mo kung paano nila nagawa yung mga gano'ng bagay, paano nila na-achieve yung mga na-achieve nila sa buhay nila. Makipagkaibigan ka sa kanila, 'di ba? Malay mo malaman mo ano ba yung sikreto sa masayang buhay, 'yan. So, try mo na mag-reach out sa kanila imbes na mainggit ka sa kanila at mag-rant ka diyan na bakit ganito ang buhay ko, mag-self-pity ka diyan, 'di ba? Ako sa tingin ko yung pangalawang reason kung bakit hindi ka masaya right now, it's because nagmamadali ka. Katulad si ate 2 months pa lang siya, parang feeling niya na pag-iiwanan na siya, parang masyado pang maaga, 'di ba? And lahat ng masasarap na bagay na mararanasan mo sa ibang bansa, it would take time. Minsan years, 'di ba? Minsan nga masasabi mong worth it ang isang bansa o isang bagay. Minsan masasabi ko mga 10 years or 15 years para masabi mong worth it yung pagka-Canada mo. Kung ikaw ay 1 to 2 years pa lang at nahihirapan ka, normal 'yan. Actually, yung Dubai ko, I think nasabi kong sulit siya nung ika-7th year ko na. Yung first few years ko talagang ang liit lang ng sahod ko, nagbe-bed space lang ako, and then nung ika-6th year ko na, 7 year, dun ko lang naranasan na mag-room. Hindi pa nga full studio, eh, room lang pero masaya na ako. Pero alam mo yun, dun ko lang masasabi na, okey na ako sa Dubai. Let's move on to the next chapter. And then nung pagpunta ko dito sa Canada, ganun uli. Simula tayo sa mababa and ngayon pang 8th year na natin. Ngayon nararamdaman ko na, okay, this is it. Masasabi ko ng sulit ang pagka-Canada ko, sulit ang pag-aaral ko, sulit ang ginastos ko. Pero it took me 8 years para ma-realize yun at masabi ko yun sa inyo, 'di ba? So, nung nag-aaral pa lang ako, alam ko sa sarili kong hindi pa yun yung buhay, 'di ba? Hindi yun ang permanenteng buhay. Alam mo yun, nag-antay talaga ako sa tamang panahon, right timing, right location, right profession para masabi kong masaya ako. Pero not in my first few years here in Canada. Kaya nga laging ko sinasabi sa mga baguhan pa lang dito sa Canada, huwag kayong mag-apura. Huwag mong madaliin ang mga bagay-bagay. Alam niyo naman pagka minamadali, pagka pinipilit, minsan mas lalong hindi nagiging ano, hindi umaayon sa mga plano mo, 'di ba? Mas lalong hindi hindi natutupad or hindi nangyayari, 'di ba? Lumabas muna tayo guys kasi yung aking Osmo Pocket nag-overheat. Pero ang ganda. Ang ganda ng araw ngayon. Katulad niyan dito guys sa lugar kung nasaan ako, mga tao dito guys, mga retired na, may mga barko, may sarili silang mga boat. Kung kami lang inggitero at inggitera ni Felix, alam mo yun?
Matagal na kaming kumuha ng boat. Pero may mga priorities kami, 'di ba? Tsaka lagi namin iniisip na in time, magagawa din natin 'yan. So, hindi namin minamadali yung mga bagay-bagay. May mga taktang panahon para sa mga ganyang bagay. So, kanya-kanya tayo ng season, iba-iba ka ng season talaga. Hindi naman na nandun ka sa chapter 1 hanggang dun ka na lang, 'di ba? Nag-iiba yung progress natin dito and i-enjoy mo yung magiging journey mo dito sa ibang bansa. And wag mo stressin yung sarili mo kasi maagang tatanda. Like ako pagka ako feeling ko nai-stress ako, lumalabas lang ako. And yun, naglo-look back ako, nagre-reflect ako. Naka-focus lang ako sa mga bagay na sinet ko sa sarili ko. Isa pa na reason, I would say, kung bakit hindi ka nagiging masaya, parang lagi kang nakatikit sa past mo. Parang hindi ka nakaka-move forward kasi parang lagi mo na lang sinasabi sa social media or sa sarili mo na parang ang sarap ng buhay ko dati sa Pilipinas, ganito kami sa Pilipinas, ganito sa Pinas. Yung parang hindi ka na naka-move forward kasi lagi ka na lang nakatingin sa past mo. Nag-abroad ka, may iba kang mararanasan dito. Iba yung environment dito. And kailangan mo embrace yung culture dito. Kailangan mo mag-adjust. Kasi kung lagi ka na lang living in the past, paano ka mag-i-enjoy sa present, 'di ba? Kaya may nostalgic feeling talaga sa Pilipinas, hindi na natin yun maaalis. Hindi ko naman sinabing kalimutan mo na yung Pilipinas, pero kailangan mong mag-move forward. Kailangan mong isipin yung present, live in the present, and then adjust kung anong meron dito. 'Di ba? Katulad kami, pagka katulad kami dito sa kung saan kami nakatira. 'Di ba? Ibang-iba dito kaysa sa Pilipinas. Yung mga tao dito nag-e-enjoy sa pagha-hiking, pagka-kayaking, pag-fishing. So kami, nag-a-adapt kami sa lugar kung nasan kami. So, nagiging masaya kami. Ginagawa namin masaya yung buhay namin. Kasi kung lagi ka na lang nakatingin sa dating buhay mo, lagi ka na lang may makikitang mali. Yun nga, 'di ba? Nagko-compare ka kasi. So, lagi mong isipin na iba ang Canada, 'di ba? Iba ang Pilipinas. Dalawang magkaibang bansa 'yan at hindi mo mahahanap yung mga bagay na naranasan mo sa Pilipinas dito sa Canada. So, yun ang sad reality. So, kung lilipat ka man sa ibang bansa, i-embrace mo kung anong meron sa bansa na yun. So guys, bumalik na tayo sa loob ng sasakyan kasi hindi na masyadong mainit. Naka-adjust ng ating Osmo Pocket. Pero yun nga, no, overall, sa lahat ng pinag-usapan natin dito sa episode na 'to, yung pagkukumpara, yung inggit, yung pagmamadali, at yung living in the past. Yan yung mga factors na puwedeng nakakaapekto sa'yo kung bakit hindi ka masaya. So, iwasan mo yung mga bagay na yun at if napapansin mo yung sarili mo, alam mo yun, nagkukumpara ka na o naiinggit ka na, yun, maging aware ka sa sarili mo, sa mga ginagawa mo, sa mga sinasabi mo, sa mga bagay na nakikita mo. So yun lang guys, hopefully may natutunan kayo sa episode na to, and if you have any topics na gusto nyo na pag-usapan dito sa ating podcast, let me know in the comment section sa show notes. Ipapakita ko din yung mga link where you can contact me. Again, we have a lot of videos about immigration to Canada, and we also have interviews na rin. Nagagawa na tayo ng interview. So we are reaching out to a welder professional dito para share niyo yung experience niya. And then, recently, I just had a podcast episode with a French tutor dito sa Canada. So, abangan ninyo. Lalabas yan dito sa podcast and sa channel natin. Thank you guys for watching and I'll see you in the next one. Paalam!